Ano ang kasalanan? Ngayon, balikan natin ang tanong. Ano ang kasalanan? Upang hanapin ang tamang kahulugan, mahalaga na kilalanin muna natin kung ano mismo ang naging mali sa puno ng pagkakilala sa mabuti at kasamaan. Sa Genesis 3:6, nakakita ang babae ng tatlong kanais-nais na katangian ng puno. Una, ang puno ay mabuting pagkain. Sa mababaw na pangunawa, ay maaaring mukha itong totoo. Kung hindi dahil sa ang katotohanan na ipinagbabawal ang puno bilang mapagkukunan ng pagkain. Ang problema ay hindi sa prutas mismo, kundi ang babae na ngayon ay tinitingnan ito bilang isang mabuti. Pangalawa, ang puno ay kaaya-aya sa mga mata. Lahat ng nilikha ng Diyos sa hardin ay sakdal. Sa makatuwid ang puno sa katunayan ay magiging kaaya-aya sa mga mata. Nakita ng babae ang isa pang kanais-nais na kalidad ng puno. Pangatlo, isang punong kahoy na ninanasa upang gawin ang isang taong pantas. Talaga? Meron bang mga mahiwagang katangian ang punong ito? Tama ba ang ahas? Ang pagkakaroon ba ng kaalaman sa mabuti at kasamaan ay kanais-nais? At ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng kaalaman sa mabuti at masama? Ito ba ay pagkakamit lamang ng impormasyon? Ang talata ay nagtapos sa, pumitas siya ng bunga niyaon, at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya. At ito'y kumain. Ito ay madalas na naiintindihan na unang kasalanan ng sangkatauhan. Ngunit ano ang kasalanan? Ano ang nauna? Kumain ng prutas o ang paniniwala sa kasinungalingan ng ahas tungkol sa Diyos? Ang pangunahing problema ay nang maniwala si Eva sa kasinungalingan ng ahas na ang Diyos ay makasariling nagtabi ng isang bagay na mabuti sa kanila. Ang kasalanan ay hindi lamang ang pagkilos mismo, na parang ang kasalanan ay isang nabibilang na sangkap. Ang kasalanan, sa ubod nito, ay isang malubhang karamdaman ng kalagayan sa pag-iisip na nakikita ang Diyos bilang isang makasarili at sa gayon hindi makapagtiwala sa Kanya. Ang kasalanan ay maihahalin tulad sa isang sakit. Sa isang sakit, mayroong pinagbabatayan ng sanhi tulad ng impeksyon sa bakterya, isang metabolikanhong kasiraan o isang sistema ng ating katawan na tinatawag immune system na hindi gumana. Ang mga pangunahing sanhi na ito ay nagreresulta sa isa o higit pang mga sintomas: lagnat, pagduwal, kirot, pagkahilo, panghihina, at iba pa. Sa kasalanan, ang pangunahing sanhi ay ang paniniwala sa kasinungalingan tungkol sa Diyos at, bilang isang resulta, na ilalayo ang ating sarili sa Kanya na ang pag-ibig ay sa iba nakasentro. Ang ating mga panlabas na kasalanan, ang mga sintomas, ay ang resulta ng paniniwala na ang Diyos ay naglilingkod sa sarili, ang sanhi ng karamdaman. Si Jesus, sa kanyang pakikipag-usap sa mga eskriba at pariseyo, ay gumamit ng pagkakatulad na ito ng kasalanan sa pagiging isang karamdaman na nangangailangan ng paggaling. At nang makita siya ng mga eskriba at mga fariseyo na kumakain kasama ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan, sinabi nila sa kaniyang mga alagad, bakit siya kumakain at umiinom kasama ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanila, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan sa pagsisisi. Marcos 2:16-17, idinagdag ang diin. Ang kasalanan ay nakamamatay sapagkat inihihiwalay tayo sa Diyos, ang pinagmulan ng lahat ng buhay. Sa ganitong paghihiwalay na nagaganap, hindi kailanman ang Diyos ang siyang naghihiwalay ng kanyang sarili sa atin. Palaging tayo ang naghihiwalay ng ating mga sarili mula sa Kanya. Si Adan at Eva ay natakot sa Diyos sa halip na kay Satanas. Siyang dapat nilang kinatakutan.
Matapos kainin ng prutas, sinabi ng Biblia, si Adan at ang kanyang asawa ay nagtago mula sa harapan ng Panginoong Diyos sa gitna ng mga puno ng halamanan. Genesis chapter 3, verse 8. Tayo ay nagtatago mula sa ating maamo na Diyos mula pa noong araw na iyon. Mabuti nating tandaan na nang binalaan ng Diyos sina Adan at Eva na huwag kumain mula sa ipinagbabawal na puno, hindi niya sinabi, sa araw na kumain ka nito, papatayin kita. Sinabi niya, sa araw na kumain ka nito ay mamamatay ka. Nang kumain ang lalaki at ang kanyang asawa ng puno, nagsimula ang proseso ng pagkamatay sa kanila sa araw na iyon mismo nang inihiwalay nila ang kanilang sarili mula sa pinagmulan ng buhay. Ang kasalanan, paniniwala sa kasinungalingan na ang Diyos ay makasarili at hindi mapagkakatiwalaan, yan ang nakamamatay, hindi ang Diyos, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Roma 6:23. Ang Diyos ay wala siyang gawain o tungkulin ng kasalanan, at hindi siya ang nagbabayad ng sahod ng kasalanan. Malinaw din na nang kinain ni Adan at Eva ang bunga ng ipinagbabawal na puno, nakatanggap sila ng higit pa sa kaalaman sa ulo ng pagkaalam tungkol sa mabuti at masama. Hindi sinasadyang naipangako ang kanilang mga sarili at kanilang mga angkan na maranasan ang kaalaman sa mabuti at kasamaan. Hindi lamang nila nalalaman ang tungkol sa kasamaan. Maiisip nila ito. Isasabuhay nila ito. Sila ay magiging alipin nito. At bilang isang resulta, malalaman nila ang sakit, pagdurusa, takot, at kamatayan. Ang sangkatauhan ay hindi nag-iisa sa pagdurusa nang hindi maiiwasang mga kahihinatnan nang pumasok ang kasalanan sa ating mundo. Ang lahat ng kalikasan ay naapektuhan ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng paglikha at lumikha na pinasimulan ng kasalanan ni Adan at Eva. Sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Roma 8:22. Ang lupa ay naging isang mapanganib na lugar para sa tao at mga hayop. Mula nang baha sa araw ni Noe, ang mundo ay napapailalim sa marahas na panahon, lindol, bulkan, at iba pang mapinsalang puwersa ng kalikasan. Ang marahas na puwersa sa likas nito ay hindi galing sa Diyos. Umiiral lamang sila sapagkat inilagay natin ang Diyos sa malayo mula sa atin. Ang ating devotional January 7, 2025. Mga gawa ng ating banayad na Diyos, pahina 17-19. Ang biyaya at ang pag-ibig ng Diyos ay mas malaki kaysa kasalanan at mas totoo at walang kasinungalingon sa ating Amang Banal sa langit. Maranatha.